Sa likod ng bawat biyahe na ating sinasakyan mga kadani, may kwento ng pagsisimula, pagsubok, at tagumpay. Mula sa isang simpleng pangarap na maghatid ng maayos na serbisyo sa kalsada, isinilang ang Jackliner. Sa video na ito mga kadani, pag-uusapan natin ang mga subsidiaries ng Jackliner Group na pagmamay-ari ni Ginoong Jaime A. Chua. Pero bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content at pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bago kong video. Maraming salamat mga kadani. Unang subsidiary ng Jackliner mga kadani ay ang Lucena Lines Incorporated. Ang Lucena Lines ang kauna-unahang subsidiary ng Jackliner Incorporated na itinatag noong December 2004. Nilikha ito upang tumuon sa mga rutang Maynila patungong Lucena, pati sa biyahe patungong Marinduque sa tulong ng Montenegro Shipping Lines para sa sea transport. Mula nang mabuo, naging kilala ang Lucena Lines sa pagbibigay ng maaasahan at komportableng biyahe. Noong 2011, sila at ang Jackliner ang naging kauna-unahang bus company sa Pilipinas na nag-alok ng libreng wifi sa mga pasahero katuwang ang PLDT. Nagbago rin ang kanilang imahe sa paglipas ng panahon, mula sa makulay na disenyo na may larawan ni Papay, naging LLI na ang ginamit na acronym noong 2013, at noong 2016 naman ay isinama na rin ang logo ng Jackliner. Sa kasalukuyan, pinatatakbo ng Lucena Lines ang mahigit 100 modernong bus unit, karamihan ay air-conditioned, na bumibiyahe mula Metro Manila patungong Laguna, Quezon, at Marinduque. Patuloy na isinasakatuparan ng kanilang misyon na maghatid ng ligtas, maaasahan, at komportableng biyahe para sa bawat pasahero. Pangalawa mga kadani ay ang Pangasinan Solid North Transit Incorporated, isa sa mga pangunahing transportasyon patungong Hilagang Luzon. Noong 2010, binili ng Jackliner Group ang dating Dionisio R. De Leon Express. Mula sa humigit kumulang 30 na bus units, isinilang ang Pangasinan Solid North Transit Incorporated na may layuning maghatid ng mas mabilis at maayos na biyahe mula Metro Manila patungong mga bayan sa Pangasinan. Sa mga sumunod na taon, mabilis na lumaki ang kanilang operasyon. Lumobo ang fleet sa mahigit 150 na modernong bus unit, karamihan ay air-conditioned, may reclining seats, onboard restroom, entertainment system, at libreng wifi at USB charging ports, mga serbisyong patok sa mga pasahero. Ang kanilang mga pangunahing ruta ay mula Cubao at PITX patungong Dagupan, San Carlos, Manawag, at iba pang lungsod sa Pangasinan na nagdala ng mas maginhawang koneksyon sa Hilagang Luzon. Ang kasaysayan ng Pangasinan Solid North Transit ay kwento ng mabilis na paglago at modernisasyon. Pangatlo mga kadani ay ang Green Star Express Incorporated na dating kilala bilang Laguna Transportation Company Incorporated. Isang provincial bus company na nagsilbing mahalagang bahagi ng transportasyon sa Laguna at mga karatig probinsya. Itinatag ito bandang 2000 at ayon sa ilang ulat, naging hiwalay at ganap na na-incorporate bilang natatanging kumpanya noong 2001. Sa panahong iyon, kabilang ito sa grupong Mercado at naging kapatid na kumpanya ng HM Transport Incorporated. Sa paglipas ng panahon, naging kilala ang Green Star Express sa rutang Santa Cruz patungong Manila at iba pang linya sa Timog Luzon. Subalit noong March 2014, pumasok ang isang malaking pagbabago nang ang Jackliner Incorporated ay kumuha sa Santa Cruz line ng Green Star Express. Ilang buwan lamang ang lumipas, binili rin ng Jackliner ang buong Green Star franchise. Ang karamihan sa mga bus ay inilipat at muling renebrand bilang bahagi ng Lucena Lines Incorporated, ngunit may ilan pa ring unit na nagpapatuloy sa ilalim ng pangalang Green Star Express Incorporated. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi ng mas malaking network ng Jackliner Group ang Green Star Express. At patuloy na nagbibigay serbisyo sa piling ruta, dala ang legacy nito bilang isa sa mga pangunahing provincial bus operator sa Luzon bago ang integrasyon sa grupo. Pang-apat mga kadani na subsidiary ng Jackliner ay ang Dagupan Bus Company Incorporated. Isinilang ang Dagupan Bus Company Incorporated bilang kapatid na kumpanya ng Saulog Transit, ngunit may kanya-kanyang ruta. Ang Saulog Transit ay kilala sa mga biyahe patungong Bataan at Zambales, samantalang ang Dagupan Bus ay tumutok sa Pangasinan, La Union, at maging sa Baguio. Mula noon, naging bahagi na ng tanawin sa mga kalsada ng Hilagang Luzon ang mga berdeng bus ng Dagupan. Taon-taon, patuloy silang naglilingkod sa mga pasahero, mula Cubao at Pasay patungong mga bayan at lungsod sa norte. Ngunit pagsapit ng 2015, dumating ang malaking pagbabago. Nahati ang operasyon ng Dagupan Bus sa dalawang direksyon. Ang mga rutang patungong Baguio ay inilipat sa Genesis Transport at binigyan ng bagong pangalang North Genesis. Samantala, ang mga rutang patungong Pangasinan at La Union ay nakuha ng Jackliner Incorporated at dito ipinagpatuloy ang paggamit sa pangalang Dagupan Bus, ngunit may kasamang modernisasyon at bagong fleet. Panglima mga kadani ay ang Metro Manila Bus Company Incorporated. Ipinanganak ang Metro Manila Bus Company Incorporated bilang isang kumpanyang nakatuon sa urban routes gamit ang makabagong yutong buses na komportable, malamig ang aircon, at maayos ang upuan.
Hindi ito tulad ng karaniwang provincial buses ng jackliner. Ang Metro Manila Bus Company Incorporated ay idinisenyo para sa araw-araw na biyahe ng mga pasahero mula Baclaran patungong Fairview, dadaan sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA at Quezon Avenue. Layunin nitong gawing mas maginhawa at epesyente ang paglalakbay sa gitna ng masikip na trapiko ng lungsod. May suporta mula sa malawak na terminal network ng jackliner, kabilang ang Buendia, Camyas, at Avenida, naging madali para sa Metro Manila Bus Company na mag-operate sa mataas na demand ng Metro Manila commuters. Sa bawat biyahe, dala nito ang kalidad at reputasyon ng jackliner, ngunit may sariling pagkakakilanlan bilang premium city bus service. Hanggang ngayon, patuloy itong pumapasada araw-araw. Isang tahimik ngunit mahalagang bahagi ng modernong transportasyon sa Kalakhang, Maynila, patunay na kahit sa gitna ng mabilis na pagbabago ng lungsod, may lugar pa rin para sa maayos, malinis, at maasahang serbisyo para sa lahat ng pasahero. Pang-anim mga kadani ay ang Jamliner Incorporated. Noong April 7, 1968, 4 na bus lamang ang pag-aari nina Artemio at Josefina Mercado ng kanilang itatag ang Jamliner Incorporated. Ang kanilang unang ruta ay mula Binyan, Laguna patungo sa puso ng Maynila. Sa kabila ng maliit na simula, dala nila ang pangarap na maghatid ng maasahang biyahe sa mga taga-Laguna at kalapit probinsya. Lumawak ang saklaw ng operasyon. Umabot na ang Jamliner sa mga probinsya ng Batangas, Quezon, at maging sa malalayong bahagi ng Bicol Region. Ang dating 4 na bus ay naging halos 300 unit at naging isa sa pinakakilalang pangalan sa Southern Luzon. Noong taong 2000, pumasok sa eksena ang Penta Pacific Realty Corporation sa pamumuno ni Jose Pepito Alvarez. Dito, mas lalo pang lumakas ang brand. Nabuo ang Jam Group of Companies at ipinanganak ang Jam Transit, isang kapatid na kumpanya na tumulong palawakin pa ang network ng pasahero sa Metro Manila at karatig lalawigan. Taong 2021, isang bagong kabanata ang sinimulan ng Jackliner Incorporated nang mabili nila ang prangkisa ng Jamliner at Jam Transit. Ito ay pumasok at isinama sa kanilang malawak na operasyon. Sa kabila ng pagbabagong ito, nanatili ang pangalan at reputasyon ng Jam sa kalsada, simbolo ng dekada ng dedikasyon sa mga pasahero ng Timog Luzon. Hanggang ngayon, sa bawat pag-ikot ng gulong sa EDSA, sa SLEX, at sa mga probinsyal na kalsada, dala ng Jamliner at Jam Transit ang kwento ng isang simpleng simula na naging alamat sa mundo ng pampublikong transportasyon. At panghuli mga kadani ay ang share transport. Mula sa tahimik na bayan ng San Pedro, Laguna, isinilang ang Share Transport Development Cooperative. Isang samahan ng mga driver at operator na may iisang layunin, maghatid ng maasahang serbisyo sa rutang Pasita Complex hanggang Navotas sa kahabaan ng EDSA. Sa makukulay na livery nitong berde at puti, naging pamilyar ito sa libu-libong pasahero na araw-araw umaasa sa mabilis at diretso nitong biyahe. Sa paglipas ng panahon, hinarap ng Share Transport ang hamon ng modernisasyon sa industriya ng pampublikong transportasyon. Upang makasabay sa pagbabago at patuloy na makapaglingkod, isinama ito sa Jackliner Group at ang operasyon ay napasailalim sa Metro Manila Bus Company Incorporated. Sa pagbabagong ito, nagpatuloy ang kanilang ruta at serbisyo, ngunit dala na ang modernong fleet at pamamahala ng isa sa pinakamalalaking bus companies sa bansa. Bagamat unti-unting nawala ang pangalang Share Transport sa harap ng mga bus, nananatili ang alaala nito sa bawat pasaherong nakasakay sa mahabang biyahe mula Laguna hanggang Navotas. Isang patunay na ang dedikasyon sa serbisyo at malasakit sa komunidad ay maaaring magpatuloy kahit sa ilalim ng bagong pangalan. At yan mga kadani ang mga subsidiaries ng Jackliner Group. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo ng ating video. Ikaw kadani, anong bus na ang mga nasakiyan mo sa mga nabanggit? Pwedeng i-share mo naman sa comment section ang naging karanasan mo. Hanggang dito na lang muna ang ating video mga kadani at kita-kits tayo sa mga susunod pang video.